At ayan mga ka-crypto, breaking news na naman po tayo dito mula kay CoinGape. Sabi rito ay Bitcoin breaks $65,000 as Pakistan Prime Minister confirms US-Iran deal to be signed on June 19. Ayan, isa pong napakalaking balita ang balitang ito na gumulantang sa buong financial at saka cryptocurrency market ngayon. Si Bitcoin ay opisyal na bukasing bumanat pa itaas at lumampas sa presyong $65,000 matapos po ang isang napaka-importanting announcement mula sa geopolitical landscape. Kamakailan lamang ay nakaranas po ang market ng matinding kaba at kawalan ng katiyakan dahil po sa tumitinding tensyon sa Middle East. Ang presyo po ni Bitcoin ay bumagsak pa nga sa ilalim ng $63,400 dahil sa mga balita at espekulasyon sa pagitan ng Israel, Hezbollah at saka ang Iran. Ang ganitong mga kaganapan ay madalas na nagiging dahilan upang maging maingat ang mga investors na nagre-resulta sa pagbaba ng mga high-risk assets tulad ng cryptocurrency. Ngunit ang takot na ito ay mabilis na napalitan ng matinding optimism. Kinumpirma po mismo ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif ng United States at Iran ay sa wakas ay nagkasundo na at nakamit na ang isang masaysayang kasunduan sa kapayapaan o isang peace pact. Ayon po sa opisyal na pahayag, ang formal na pirmahan ng kasunduang ito ay magaganap po sa darating na Biyernes or June 19 sa bansa ng Switzerland. Dahil po sa balitang ito, ang sentiment po ng market ay agad na bumaliktad mula sa pagiging bearish patungo sa isang mabilis na rebound. Si Bitcoin ay umabot na po sa peak na $65,546.29. Ayan. At ito po ay nagpapakita ng pag-angat ng higit 1.77% sa loob lamang ng isang nakaraang 24 na oras or last 24 hours. Kaya ang masasabi ko po rito ay ang reaksyong ito ni Bitcoin ay nagpapatunay kung gaano na kasensitibo at kabilis rumisponde ang modernong crypto market sa mga pangunahing balita sa buong mundo. Ayan, ngayon ay pagtingnan naman natin ang mas malalim na mga detalye ng kasunduang ito na siyang nagtulak sa market pa itaas. Ayan po kay Prime Minister Shehbaz Sharif. Ayan. Ayon po sa kanya, ang magkabilang panig, yan po ang United States at ang Iran, ay nagdeklara na ng agaran at permanenteng pagtigil ng mga operasyong militar sa lahat ng mga front. Kabilang na ang mga aktibidad sa Lebanon. Bago pa man ang kumpirmasyong ito mula sa Pakistan, ang market ay nakakita na rin ng mga positibong sinyales mula sa pahayag ng presidente ng United States na si Donald Trump. Sa kanyang post sa platform na Truth Social, binanggit niya na ang rehiyon ng Middle East ay napakalapit na sa isang seryosong peace deal na magdadala ng katatagan, pati na rin sa Lebanon. Nanawagan din po siya sa lahat ng mga kasangkot na partido na umiwas po sa karagdagang espekulasyon at eskalasyon, lalo na matapos ang mga naganap na strike sa Beirut na nagpaduda sa marami kung matutuloy pa ang negosasyon. Ang pahayag na ito ni Trump na nag-aatas sa lahat ng panig na umatras at huwag pong makialam sa mga diplomatikong aktibidad ay nagbigay po ng paunang kumpiyansa sa mga traders. Si Bitcoin na noong una ay nahihirapan po siyang manatili sa presyong $64,000 ay nakaranas pa ng pagbaba sa $63,500. At ito na po ay nakahanap ng matibay na support na maging malinaw po ang direksyon ng diplomasya. Kaya sa aking opinion, ang mabilis na pagbawi po ng presyo ni Bitcoin ay nagpapakita ng asset na ito ay hindi na lamang nakadepende sa simpleng technical na chart, kundi direkta na ring naiimpluwensyahan ng mga desisyon ng mga pinuno ng malalaking bansa. Ang geopolitical stability ay palagi pong katumbas ng kumpiyansa para sa mga institutional investors. Ayan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa Strait of Hormuz at saka ang global economy. Ayan, isa pong napakahalagang bahagi ng kasunduan na dapat po nating maunawaan ay ang usapan po tungkol sa Strait of Hormuz.
Ang mga ulat mula sa draft memorandum sa pagitan po ng Tehran at Washington ay nagpapahiwatig na ang napakahalagang daan ng tubig na ito ay maaaring muling buksan sa lalong madaling panahon. Para sa kaalaman po ng lahat, ang Strait of Hormuz ay ang pangunahing rota para sa transportasyon ng langis sa buong mundo. Tinataya na halos 20% o isa sa bawat 5 supply ng langis sa buong daigdig ay dumadaan po sa koridor na ito. Anong aberya? Aberya, harang o benta o banta ng giyera sa Strait of Hormuz ay otomatikong nagpapataas po sa presyo ng enerhiya at nagiging sanhi ng inflation sa maraming bansa. Kasama rin sa mga detalye ng draft plan ang pagbabawas ng presensya ng militar ng United States. Ayan, the US-Iran deal would also reduce US naval presence around Iranian ports. Ayan. Ayon po yan sa ulat ng Reuters. Bukod dito, mayroong inilaan na 60 araw o 60-day negotiating window upang formal na talakayin o pag-usapan ang nuclear program ng Iran at ang mga posibleng pag-alis ng mga parusa o sanction relief. Dahil dito, ang mga financial markets kasama na ang crypto ay naging labis na sensitibo sa mga development sa rehiyong ito. Ang banta ng mataas na presyo ng langis ay kadalasang nagiging dahilan upang magbenta ng mga assets ang mga investors upang humawak ng cash. Ngayong may malinaw na solusyon at pirmahang magaganap sa Switzerland, ang takot sa krisis sa enerhiya ay pansamantalang napawi. Kaya sa aking opinyon, ang posibleng pagbubukas muli ng Strait of Hormuz ang pangunahing dahilan kung bakit nagkaroon po ng lakas si Bitcoin na basagin ang $65,000 na resistance. Kapag ang global supply chain ay ligtas, ang kapital ay bumalik po sa market. Yan, pag-usapan naman po natin ang implication nito sa crypto markets. Ngayong nalalapit na po ang June 19, ang buong community ng cryptocurrency ay nakatutok po sa Switzerland. Ang kaganapang ito ay maaaring maging mitsa para sa isang mas malawak na rally sa market kung ang pirmahan ay magiging matagumpay at walang anumang balakid na lilitaw sa mga huling sandali. Ang pag-angat po ni Bitcoin ng higit 1.77% nitong nakalipas po na 24 hours ay maaaring tingnan ng iba bilang isang maliit na porsyento lamang. Ngunit sa usapin ng market capitalization, ito ay nangangahulugan ng bilyong-bilyong dolyar na pumasok muli sa space. Ang pagbawi naman mula sa ilalim po ng $63,400 patungo sa itaas ng $65,000 ay nagpapakita na ang mga buyers ay agresibong pumasok nang makita nilang nagkakaroon ng linaw ang usapang pangkapayapaan. Dapat din nating isaalang-alang na ang buong crypto market ay madalas na sumusunod sa yapak ni Bitcoin. Ang mabilis na pagtaas ng kumpiyansa po rito ay posibleng magdala rin ng positibong daloy ng kapital sa iba pang mga altcoins sa mga susunod na araw. Ang 60-day window para sa negosasyon ng nuclear program at saka sanction relief ay magbibigay po ng 2 buwan na relatibong katahimikan at estabilidad na paborable para sa mga short to medium term trades. Sa aking kabuang opinyon, ang panahong ito ay nangangailangan po ng masusing pagbabantay. Ang market ay napatunayan ng pabago-bago at ang tagumpay ng June 19 deal ang magdidikta kung ang $65,000 ay magiging isang bagong support level o kung magkakaroon muli ng panandaliang pagwawasto or correction ang presyo. At sa kabuuan, ang paglagpas po ni Bitcoin sa $65,000 na presyo ay isa pong malinaw na tugon o reaksyon sa positibong takbo ng diplomasya sa pagitan po ng United States at saka Iran na kinumpirma ng punong ministro or prime minister ng Pakistan. Ang paghinto ng mga operasyong militar at ang potensyal na pagbubukas ng Strait of Hormuz ay nag-alis ng malaking pasanin sa balikat ng mga global market. Ang darating po na Biyernes, June 19, ang magiging pinaka-kritikal na araw para sa linggong ito. Ang bawat pirma at bawat opisyal na dokumento na ilalabas po sa Switzerland ay direktang makikita sa galaw ng candle sa ating mga chart. Yan, mga candlesticks. Kaya
Ang masasabi ko po ay ang mga ganitong sitwasyon ang nagpapakita na ang crypto ay ganap ng bahagi ng global financial system. Hindi na ito maaring ihiwalay sa mga usaping politikal at pang-ekonomiya ng mga pinakamalaking bansa. Kaya ugaliing bantayan ang mga macroeconomic data at ang mga opisyal na ulat mula sa mga mapagkakatiwalaang source. Manatiling handa sa anumang pabago-bagong galaw ng presyo habang papalapit po ang itinakdang PETSA. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo ang recommended video natin dito.